Mga kababayan, maligayang pagbabalik po sa ating YouTube channel. Meron tayo ngayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. Panibagong banta ng bagyo ang nagbabanta pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility by next week. Kapag ito nakapasok sa ating par at naging isang ganap na bagyong Henry, ay maaapektuhan nito ang Eastern Visayas at ilang bahagi ng Bicol Region. Aalamin ho natin lahat ng mga detalye, pati na rin ang weather system na nakakaapekto ngayon sa malaking bahagi ho ng ating bansa. Sa ngayon, isang ganap na po na low pressure area mga kababayan, etong cloud cluster na minomonitor natin itong nakarang mga araw. At sa makikita nyo sa ating screen, meron po tayong sinusundan dito na track at itong tinatawag na area of probability ng panibagong sama ng panahon. Patumbok ito sa Eastern Visayas at Bicol Region. Sa tinatawag naman ho natin na tropical cyclone threat potential, sa ngayon po ay mataas ang tsansa nito na pumasok sa ating par. Ito po, no, titignan nating mabuti para po meron tayong basihan at may pruweba tayo. Sa pagitan po mga kababayan, ng June 25, no? Noong nakarang araw pa yan hanggang sa July 1, may panibagong banta ng sama ng panahon at ngayon monitor na yan. At sa week 2 naman, sa first week hanggang sa second week po ng July, simula July 2 hanggang sa July 8, madedevelop po ang sama ng panahon sa may silangang bahagi ng ating bansa at mayroong panibagong sama ng panahon sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. Yan ho ay banta ng mga panibagong sama ng panahon na ating pong imomonitor sa mga susunod po na mga araw o mga linggo. Ngayon naman, sa inilabas po ng pag-asa na tinatawag natin na forecast weather condition, sa pinaka-latest na update natin kasalukuyan, wala naman tayong panibago o wala pa tayong aktibo ulit na bagyo sa loob at sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Nung nakarang araw lamang nakalabas na ang Bagyong Francisco at Bagyong Gardo na wala man lang ibinigay o hindi nagkaroon, no, hindi nagbigay ng matinding epekto o mga malalakas na pag-uulan sa anumang bahagi ng ating bansa. Do merong mga mahihina na itala yung signal number 1 lamang, pinakamalakas na yun kahit naging super typhoon ang Bagyong Francisco. And hopefully ang panibagong banta ng Bagyong Henry na manggagaling sa may silangang bahagi ng ating bansa ay hindi rin po maminsala. Sa forecast weather condition ng pag-asa sa area po ng Metro Manila, sa may La Union, sa may Pangasinan, Batanes, Babuyan Island, sa may Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, Palawan, Antique, Iloilo at Guimaras, yang mga lugar ho na yan ay makakaranas po ngayong hapon hanggang bukas ng hapon ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dahil po yan sa southwest monsoon o hanging habagat. Sa area naman ng Eastern Visayas, Northern Mindanao, Caraga at Davao Region ay patuloy din makakaranas ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dahil sa ITCC o Intertropical Convergence Zone. Ang ITCC po ay salubungan ng hangin sa Northern and Southern Hemisphere na nakakaapekto sa ilang bahagi po ng Mindanao. Dito naman po sa nalalabing bahagi ng Luzon at Visayas, yung mga lugar na hindi ko nabanggit dyan ay makakaranas ng partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dahil sa habagat o southwest monsoon. Ang posibleng impact po ng habagat o mas lumalakas na habagat ay pagbabaha sa mga low-lying areas at landslide po sa mga landslide prone area. The rest po ng Mindanao, ganun din ay maaapektuhan naman ng mga localized thunderstorms at yan po ay madalas na mangyayari bandang hapon at sa gabi. Ngayon naman, balikan natin yung panibagong banta ng sama ng panahon. Ito pong panibagong bagyo, no, na mabubuo by next week. Ine-expect ito ay magkakaroon ng epekto sa Lunes ho yan dahil nakikita na yan sa ating satellite image. Makikita nyo namang mabuti, ito nga pong panibagong banta ng sama ng panahon. Pag sinabi ho natin na Eastern Visayas, may mga lugar dyan na kinakailangan maging alerto at maging handa. Do malawak ang area ng Eastern Visayas, pero ngayon pa lamang po, binibigyan na po kayo ng babala, no, or paalala.
Unahin natin ang mga lugar na maaapektuhan po sa Eastern Visayas kapag pumasok na sa ating Philippine Area of Responsibility ang panibagong banta ng sama ng panahon. Kasama sa maging alert at maging handa ang Leyte, Southern Leyte, Biliran, Eastern Samar, Northern Samar at ang Samar. Sa parte naman ng Bicol Region, mag-ingat at maging alerto naman po ang Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Masbate at Sorsogon. Ganito ho ang magiging senaryo nito. Kapag nakapasok na by next week, simula Lunes ho yan, ang panibagong sama ng panahon, may tendency na ito ay palakasin po ng habagat o southwest monsoon. So ang mangyayari dito, pwede yung tinatawag natin na rapid intensification o yung biglang paglakas dito nga po sa tatawagin nating Bagyong Henry. Ngayon naman, magiging super typhoon o magiging typhoon category ba itong panibagong banta ng sama ng panahon? Marami kasi nagtatanong at marami po ang nag-aalala. Sa pinaka-latest na track and system po natin, doon sa advanced weather and forecast natin, dinoble check ho natin itong panibagong sama ng panahon. Sa ngayon, hindi pa naman ito nakikitang magiging super typhoon, pero dahil nga po meron tayo o nakahandang epekto ng habagat yan, pwedeng mas lumakas pa ito. Pero hanggat hindi pa lumalabas ang pinaka-tinatawag natin na track and intensity forecast ng isang bagyo, meron kasi yung area of probability o merong sinusundan ng isang bagyo na araw-araw ay nagbabago ang lakas, hindi pa natin mako-consider sa ngayon. Pero maging malakas man o maging mahina ang panibagong bagyong mabubo by next week, kinakailangan maging handa at maging alerto po tayo. Lagi po nagbibigay ng paalala ang ating DOST Pag-asa sa ganito mga sitwasyon na nasa wet season tayo o nasa tag-ulan season tayo. Merong mga bagyong mabubuo, meron sa labas, and ayon sa pagkatala ng Pag-asa, nasa 9 hanggang 13 bagyo ang posible pong mabuo simula po July hanggang sa December. Siyan mo muna ang ating pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon.